hearings in the House of Representatives are politically motivated. Alam naman natin, nagpa-presko na naman si Pusit after ng matagal na panahon, nananahimik siya. Well, the press call is generally uneventful, except for some items na talagang inano niya, no, hina-highlight niya. Ito kasi sabi ni Sara Duterte kanina sa press call. Ito, VP Sara Duterte on House probe into OVP funds politically motivated. Ayan na naman tayo. Politically motivated daw. Basahin natin yung balita muna bago natin panoorin yung video. Ang sabi niya, Vice President Sara Duterte on Monday claimed that the House of Representatives probed into the alleged misuse of the OVP funds is politically motivated. Lagi na lang ganun na excuse no? Politically motivated. Alam niyo mga kotsero, parang sa akin kasi, pinupolitika ka at ikaw ay nasa mundo ng politika, normal yun. Kung ay mapolitikahin ka, di huwag ka pumasok sa politika. Buti sana kung mga, bawa, tulad natin, tayo mga sibilyan, tayo pinulitika, masama talaga yun. Bakit? Kasi wala naman tayo sa mundong yun Hindi naman tayo parte ng mundong yun Pero kung ang mga politiko, pinulitika, expected yun. In a press conference at the OVP satellite office in Bacolod City, Duterte slammed the House Committee on Good Government. Ito yung nag-iimbestiga kasi ng confidential funds niyan. And public accountability that cited 4 of her staff for contempt for repeatedly refusing to attend the hearing on OVP fund utilization. Sabi, busy lang daw sila maganda para sa anniversary ng OVP. Ang ganda ng timing, no? Sinakto talaga nila sa may mga hearing. Ano ba naman isang beses papuntahin mo? Mahirap ba yun? Ang sabi niya, sabi ni Sara, they have no evidence of wrongdoing. They are attempting to find fault through the hearings. They are working to destroy the integrity of the office of the Vice President and its ordinary employees. Yan. Tapos ginagaslight pa niya. Sabi pa niya, what hurts me is when they destroy ordinary people who are just doing their jobs. Hindi mo naisip yun? Ba't hindi kasi ikaw ang humarap? Ikaw yung kailangan humarap Panoorin na nga natin yung kanyang press con, yung drama niya kanina. Panoorin natin, guys. Yung apat nilang staff, they were cited for contempt. How would you describe that? Is that politically motivated or they justified in citing for contempt? Lahat, sa simula pa lang ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon, pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, inapprove na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, Okay, wait. Let's stop there first. Kasi may sinabi si Sara tungkol sa NEP. Okay, National Expenditure Plan. Okay, yung National Expenditure Plan, mga kotsero, simple lang naman yan. Every year, si Department of Budget and Management ay nag-iikot sa mga ahensya. Ang ginagawa ho niya, inaalam ho niya yung budget na kailangan ng bawat ahensya. Simula sa presidente, pababa sa mga LGU. Lahat ho yan, lahat, si Department of Budget and Management. Mahabang proseso ho yun, mga kotsero. At inaabot yan ng mga buwan. Pero usually, start of the year, January 2025 hanggang June 2025, aalamin nila yung budget ng buong gobyerno for 2026. Ang lalabas po na produkto o output, ang lalabas na output po ng activity na yan, ay yung National Expenditure Plan or NEP. Yun yung sinasabi ni Sara. Ang sabi ho ni Sara, aprobado na ng Pangulo yan kasi nasa NEP na yan Nagtataka nga ako bakit binabatikos yan. How convenient, napaka-conveniente naman ito para kay Sara Duterte na excuse. Bakit?
Kasi mga kotsero, ang NEP po kasi, hindi pa po yan final. Kahit aprubahan pa ho yan ng Pangulo, hindi ho yan final. Kasi ito po ay isasalang pa sa mga budget hearing. Every year, from time immemorial, simula noong nagkaroon ng 1987 Constitution, ganyan na ho ang ginagawa ng ating birokrasiya. Kung ang trabaho ng Kongreso ay balangkasin kung paano ginastos ang pera na ipinagkatiwala sa mga sekretary ng ahensya, trabaho naman po ng mga taong katulad ni Sara Duterte na head of agency na ipaliwanag kung bakit ganun ang gastos nila. Trabaho ni Sara Duterte na ipaliwanag kung paano ginamit ang pera. Regardless, mga kotsero, kasi hodang pinupolitika siya o hindi, dapat sagutin niya kung paano niya ginamit ang pera ng bayan. Ganun ho lang kasimple yun. Kino-complicate ni Sara yung kwentuhan eh. Wala akong nakasulat na kahit anong batas na nagsasabi, kapag pinupolitika ka, huwag ka nang sumagot, huwag ka nang humarap sa budget hearing. Tapos magpapaliwanag siya sa press con. Anong pake namin dyan sa press con? Huwag ka magpaliwanag sa press con. Pumunta ka sa, number 1, pumunta ka sa mga budget hearing. Pangalawa, pumunta ka dun sa investigasyon na nagaganap sa lower house. Kung nasistress siya, kung nasistress to si Sara Duterte dahil inaapi, quote-unquote, yung kanyang mga tao, bakit hindi siya ang humarap? Bakit yung mga tao niya ang pinapaharap niya? Common sense. Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. See? Alam niyo kung nasa hearing siya, hindi lilipad yung paliwanag niya eh. Kung nandun siya sa hearing, hindi ko lilipad yan. Bakit? Ito yung sinabi niya. Na-audit kami. Nagkaroon ng audit memorandum, AOM. Nagpaliwanag sila sa audit memorandum. Base to sa kwento niya. In-audit, nagkaroon ng audit memorandum. After nilang nagpaliwanag sila sa audit memorandum. After nilang magpaliwanag, ano nangyari? Inissuehan sila ng notice of suspension and disallowances. Anong ibig sabihin? Nagpaliwanag kayo, hindi tinanggap ng COA yung paliwanag. Inissuehan ng notice of disallowance eh. Tapos ngayon idadahilan niya, hindi pa tapos yung audit process, may 6 months pa kami. Ay, so ibig sabihin, may finding nga kayo. Inaapilan niyo yung findings eh. Ganun lang ho kasimple yun. So sa isip ni Sara Duterte, nagpapaliwanag siya. Pero sa totoong buhay, lumalabas talaga na nagpapalusot lang siya.